Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang tapis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Digital Patrol. Ito ang palatuntunan magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagablak. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast. Mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Sel Baisa. Thank you. Maraming salamat at welcome to the show on a Monday, the 13th day of December 2021. How's everybody doing? Before anything else, the program would want to sympathize dito sa ating mga kababayan, mga kaibigang mga Amerikano regarding dito po sa malakas na tornado o buhawi na nakita po ninyo marahil sa mga footages sa telebisyon kung paano giniba, paano inilipad ng buhawi o tornadoes yung pong mga bahay sa 4 na estado dyan po sa Estados Unidos. Well, our sympathy sa kanila. Ho? At it happens, mga gilo ko mga tagapakinig. At what is surprising ay ito pong United States of America, which everyone knows, makabago ang kanilang mga instrumento to monitor itong mga katulad na mga tornado o bagyo at iba pang mga catastrophe na maaaring nagbabanta na dumalaw sa kanilang bansa. Well, mamaya akin pong i-elaborate ito pang iba pa mga developments kaugnay ditong tornado o buhawi na nagpalumpok at pumatay ng marami ng mga naninirahan diyan po sa Estados Unidos, particularly sa estado ng Kentucky. Ako po si Sel Baisa and welcome to the show. At syempre pa, ako po isasamahan ng aking technical man na si Nash. Ganun din ang chef ng palatuntunan, si Manita Baisa Kapampangan. But before anything else, I'd like to acknowledge ito pong dalawang naunang nagpaabot ng kanilang pagbati sa program. We have Chincha Buste na nahirati po tayong bumati nung siya ay nasa Middle East sa Kuwait. But now, she's on a vacation, grand vacation at that. Dito sa ating bansa, we would want to, of course, say hello to her. And family. Ang sabi ni Chincha, good morning po, Captain Sel, and happy Monday to us all. Keep safe and healthy, everyone. God bless. Thank you so much, Chincha Booster. At followed by good morning greetings ni Sherwin Marcowi. Ang bati ni Sherwin, good morning.
at kanyang binigyan ng follow-up na mensahe tungkol dito sa ating kanina po'y pinamulang pakikipagsimpatya. Ganun din ang ating condolences doon sa mga namatay kaugnay nitong malakas na buhawing ito. Ang sabi ni Sherwin Marcowi, mahigit 100 yung patay sa tornado. That's the latest. Kanina, hindi nyo narinig yung aking pong initial na pagbabalita na close to 100 ang iniulat na matay. Well, I'm sure Sherwin had monitored dito po sa isang international television network kung kaya't nagkaroon si Sherwin ng latest update kaugnay nitong mga namatay sa nabanggit na tornado diyan sa Estados Unidos na as of this morning, as of this very time, I am talking to you, more than 100 people na ang namatay sa Estados Unidos. Bueno, ibaston yung mga oras sa Pilipinas, ginap ng 20 minutes bago sumapit ang 10 o'clock ng morning. Good morning, Miss Hugger, ma'am. Good morning to you. All right. At ganoon din sa lahat ng ating mga OFWs, yung mga immigrants in various parts of the world. Kamusta po kayo? And of course, anytime now or maybe at this precise moment, tayo ay hinook up na ng palatuntunang Pinoy Hour na nakabase diyan sa Alberta, Canada. And I'd like to say good morning to the brains behind that show, which is being followed by, particularly OFWs. So, madadagdagan po tayo ng mga libo-libong mga OFWs na, sumusubaybay sa Pinoy Hour sa Alberta, Canada. Good morning to John and wife Melody and children, and to all the Filipinos up there in Alberta, Canada. Sherwin Marco, we added this update. Nasa top 10 yung Pinay Miss Universe. Wow! Binigyan po tayo ng update ni Sherwin Marcowi, yung pong ating representative. Ang kinatawan ng Pilipinas dito sa Miss Universe ay nasa top 10. Well, of course, we are extending to her ang ating pong panalangin na nawa ay maiuwi niya ito pong proverbial bacon dito sa ating bansa. Yung corona at ang titulong Miss Universe. Alright. Sabi ni Nash, yung aking pong technical man, baka hindi mag-ingat-ingat yan. Baka hindi, baka hindi crown o koronang maiuwi. Baka coronavirus daw. Anyway, mga giliw kong mga tagapakinig, at least we're happy to note na ang ating kinatawan ay nasa 10 mga kandidata sa pagka-Miss Universe. Go, go, go! Sabi nga po. Bueno, dito naman sa ating bansa, kung sa Amerika, yung balitang nakagugulat, yung malakas na buhawi na dumaan sa 4 na estado ng Estados Unidos. Isa na rito yung Arkansas at tumuloy ng Kentucky. Sabi ni si Manita nung marinig yung balitang yun, yung Kentucky Fried Chicken daw. Mga gilo ko, mga tagapakinig. Pati ang ating pong at pakikiramay na muli ang ating simpatya, condolences sa mga nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay as a result nitong nagdaang buhawi.
Napag-uusapan ito pong hinggil sa kalagayan ng panahon dito sa ating bansa. Well, tomorrow, meron pong prediction ang Pag-asa Forecasting Center na posibleng pumasok sa ating bansa. Sapagkat nasa katubigan pa itong bagyo. ah. Once na ito'y pumasok, ito'y tatawaging bagyong Odette. At hindi po biro itong bagyong Odette. Sapagkat sangayon po kay weather forecaster Chris Perez, itong bagyong ito ay isang tropical cyclone. Malakas po itong bagyong ito. At kung kaya this early, ang panawagan, paalala ng Pag-asa Forecasting Center ay maghanda. Itong ating mga kababayan, partikular yung mga taga-Bisaya, yung Visayan region at maging ng Palawan. Narito, pakinggan natin ang ulat panahon ni forecaster Chris Perez. Po yung latest update natin sa minomonitor nating bagyo. No? Nasa labas pa rin po ng ating area of responsibility at kanina ng madaling araw, natin ang nasa layang 1,900 kilometers ang tayo, silangan ng Mindanao. Magawa pa itong direktang epekto, pinaka na papasok ito ng par sa darating na Martes at posibleng tumama ng kalupa ng ating bansa, particular na dito sa may bandang Eastern Visayas, Caraga area sa darating na Huwebes. Kaya sa ngayon pa lamang po, no, bagamat wala pa tayong warning signal, pinapayaw po natin yung mga kababayan natin sa Visayas area, Mindanao area at maging sa ilang bahagi ng Southern Luzon na patuloy na mag-monitor sa 12-hourly update ng Pag-asa hinggil sa naturang sama ng panahon. Ganun din yung kanilang local government at saka disaster risk reduction managing officers. No? Dapat mayroon na po tayo nakahandang disaster preparedness and mitigation measures. Lalong-lalo po, ina-anticipate natin yung pagtawid nitong bagyo sa Visayas area at sa Palawan area simula po Huwebes onwards. So, susunod nating update sa bagyong ito ay papalabas po mamayang alas 11 ng umaga. Forecaster Chris, may tanong lang. Ano ang inyong initial na description dito sa bagyong ito? At anong pangalan muli nitong bagyong ito, forecaster? Well, sa ngayon po inaasahan natin, habang nasa dagat pa ito ay posible itong umabot ng typhoon category. No? Yung maximum winds posibleng hanggang 140 kilometers per hour. Pag nagkaganon, ina-anticipate natin yung highest warning signal na itataas natin ay posibleng umabot hanggang warning signal number 3. Bagamat of course, mag-i-start tayo ng warning signal number 1 habang nasa considerable distance pa itong bagyo once na nasa loob na po ng par. Then gradually, upgrading warning signals habang papalapit at kapag tumatawid na po ng ating bansa. So saan po, no? Talagang itong Visayas area at itong Palawan area, posibleng magkaroon ng maraming warning signals. Ganon din po yung ilang bahagi ng Southern Luzon at ilang bahagi ng Mindanao sa mga darating na araw. Well, I haven't heard you saying, forecaster Chris, itong Metro Manila area. So, does this mean na tayo may spare dito sa NCR? Well, sa ngayon po, nakikita natin ay maliit ang tsansa na magkaroon tayo ng warning signal dito sa Metro Manila or direktong maapektuhan itong bagyo. Titingnan po natin yung mga kaganapan kung magkaroon man ng pagbabago sa intensity nito at pagkilos, then definitely magbibigay agad tayo ng update sa ating mga kabayan dito sa Metro Manila. Yan po ang assurance ng Pag-asa Forecasting Center na binigay sa atin naman ni weather forecaster Chris Perez. From a sister of yours truly from Montreal, Canada, from Norma Baisa Suel. Good morning, Numa. I used to call her Uma. Morning, Manong, ang kanyang bate. Happy Monday, Derna. Ang sabi niya, yes indeed, it's a Monday. Dito po sa ating bansa and likewise in our neighboring countries in the region. It's a Monday, the start of a brand new week. At malapit na. 11 more days. Hindi ko na po isinama yung araw ng Pasko mismo. Yung ibang ating mga kapatid sa hanap buhay, ang kanilang countdown 12 days pa bago sumapit ang araw ng Pasko. Huwag nating isama po yung araw ng Pasko. So para as Digital Patrol is concerned, kaya we have barely 11 more days na lang bago sumapit ang Christmas Day. And that's a week and 3 days. At magpapasko na.
At ganun din, we have barely 2 days left bago sumapit itong simbang gabi. Yan po ang, very, well, assurance. O, ah, yan po ay paniguro na totoong darating na ang araw ng Pasko. Sapagkat on the 16th, yan po ay madaling araw ng 15, kwenta a 15, pagdating ng a 12, na alas 12 ng gabi, a 16 na yan. At yan na po ang start ng simbang gabi. At yung mga parol sa mga bahay dito sa National Capital Region and elsewhere in the country will be open, particularly at the start nitong simbang gabi, which normally begins at 4 o'clock in the morning. At marinig natin yung mga kalembang ng kampana mula sa mga simbahan, which, saying na gising na and we are on the road to Christmas Day. Yan po ang simula ng pagdiriwang ng Pasko dito sa Pilipinas. Mabibilang na lamang sa daliri. Malapit na talaga. Hindi na maiiwasan itong araw ng Pasko. Bueno, Pasko o hindi man Pasko, allow me na ibalita naman itong latest update, tugnay nitong COVID update. At the latest na ulat ng DOH states na kahapon ay merong mga karagdagang kaso na 402 na kaso ng coronavirus o COVID-19 dito sa Pilipinas. Nagdala sa total na bilang na 2,836,592 ang mga bagong kaso ng coronavirus. Yung mga gumaling ay 509 na nagdala sa total na bilang na 2,775,057 cases ng mga gumaling. And of course, we would want to give the credit where the credit is due. Yan po sa ating mga health workers, sa mga taga-DOH. Okay? Now, meron pang 11,255 na mga aktibong kaso. At ito ngayon ang binibigyan ng kaukulang atensyon ng mga kinauukulan nating mga doktor, nurses, at mga hospital authorities na pagilingin. Well, at least bumababa, patuloy ang pagbaba. Subalit, hindi ata maiwasan yung mga ulat ng mga namamatay. At kahapon, ang total na bilang ng ating mga kababayang Pilipino na namatay dahil nandito sa COVID-19 ay 194. 194 ang mga namatay as of yesterday. Nagdala naman sa bilang na 50,280 cases. Ang total na bilang ng ating mga kababayan na namatay all because nitong coronavirus. It's now 7 minutes before 10 o'clock in the morning. Tayo po'y magkakasama-sama till 11 o'clock. At we're happy na tayo po'y on the dot today, all because of our service provider, who likewise had been early to inform us that we could go on the air already. So many of you were perhaps surprised to see me early, at least on the dot, ang inyong pong lingkod at ang digital patrol. While others who were accustomed to the programs coming a little late. Anyway, what I received is another promise that starting today and the days to come,
magiging maaga na po ang inyong lingkod. So maaga tayong magkakasama-sama sa program. Conrado Brutonel of Nueva Ecija says, magandang umaga po, Kuya Sel. Likewise, sa Rading Brutonel, isa po sa ating mga may-ari ng mga palayan diyan sa Nueva Ecija na na-spare ng nagdaang mga bagyo yung kanyang pananim na palay. Kung kaya't he is among the many farmers and many lot owners o mga palay field owners na ang kanilang palay ay hindi nasira nung nagdaang mga bagyo. We're happy to note that, Karading. And allow me to extend ang pagbati ng isang magandang umaga sa lahat ng iyong mga mahal sa buhay. Bueno, speaking of COVID-19, narito po ang COVID update. Sa ngayon po ito sa Genome Center ng DOH. Sa ngayon po sa kanilang ginawang sequencing o pag-aaral doon sa ating mga travelers na nagbuhat sa ibang mga bansa, meron daw 570 plus or 574 to be exact na mga travelers from South Korea who were found positive. Positibo po dito sa Delta variant. Delta variant po yan. Walang iniulat na Omicron or Omicron, whatever makes you happy. Omicron or Omicron. Wala pang Omicron dito po nakapasok ng ating bansa. So, indeed, the Philippines is indeed lucky to compare our country to those of the more than 50 countries all over the world na, well, pumasok na ang Omicron mutation o variant sa kanilang mga bansa. At isa na rito yung Estados Unidos. At kung yung maalala, ang epicenter ng coronavirus sa US ay dyan sa may gawin ng California. Yan po ang words and report the program had received mula po sa ating mga tagapag-ulat at maging sa iba't ibang mga news carrier dito sa ating bansa. Kaya ingat kayo dyan, yung mga taga-Estados Unidos. Dumating pa sa buhay nila itong tornado. Bueno, dito naman sa ating National Capital Region, iniulat po na mayroong 5 mga aktibong kaso ng COVID-19 ang na-monitor naman diyan sa lungsod ng Pateros dito sa National Capital Region. Kung kaya't, well, ang mata ng ating mga kinukulan ng DOH are all focused, are all trained dito sa Pateros City. Dito po sa National Capital Region as a result nitong kanilang nadiskubre na 5 aktibong kaso ng COVID-19 ang natagpuan diyan sa lungsod ng Pateros. However, alam natin na ang mga taga-MMDA, maging ang mga taga-DOH, magkasama po yan. Matapos itong balitang ito, I'm sure na meron kaagad na counter-action na ginawa ang DOH at maging ang MMDA dito sa Pateros City. Kaya yung ating mga kababayan sa lungsod ng Pateros, take all necessary precautions. Kaingat po tayo. Pakahirap ho. Alam nyo, well, wag naman sana na yung kinakatakutan ng ating mga health authorities, yung ating mga health experts,
na baka maging super spreader itong rush Christmas shopping o yung mga nagmamadaling pamimili ng ating mga kababayan para pangregalo ngayong darating na Pasko. Alam nyo, isa sa hindi nakaligtas dito sa marami nating mga kababayan ay itong Divisoria Market. At kahapon, being a Sunday, marami rin sa ating mga kababayan ang nagtungo, namili diyan sa Baclaran Church. Mura din yung mga paninda diyan. Yun daw, iyong 500 piso o maging 1,000 piso, makabibili na ng marami. Makabibili na ng maraming panregalo at maraming sapat na tugma dito sa inyong pondo. Kung inyong pondo ay 1,000 pesos, ay kung pupunta ka of course ng lugar na medyo may pangalan, wala, kulang yung 1,000. Baka panyo lang baka 3 piraso baka papiplit na ka magbayad ng 200 pesos, hindi po biro yan. Whereas kung ikaw ay tutungo ng Divisoria, tutungo ng Baclaran, tutungo ka ng Taytay, diyan sa may Taytay. Ako, kaganda ng mga duster diyan. Yung mga shorts na pambata, mga pangmatanda, understand magaganda. Yung mga tinitinda diyan sa Taytay Rizal. At hindi lang yan. Yung mga native produce na yan, meaning ikaw ay nakatutulong sa ating mga kababayan by way of patronizing itong mga taga Taytay Rizal. And speaking of Taytay Rizal, ito mabilis. Mabilis yung acknowledgement. Sabi niya, Taytay Rizal is watching. Yan po ay mula sa aking sister na si Lyde Baisa. Good morning, Lyde. Magandang umaga sa inyo dyan, ni Tammy Juanillo. And of course, sa lahat ng mga naninirahan diyan sa subdivision na tinitirhan ng aking sister at ni Tammy, at ng aking pamangkin na si Maxi. Magandang umaga sa inyo. Yung mga silent na mga viewers and listeners in other parts of Rizal. One of them, I'm sure, siya po ay nanonood at nakikinig sa programa, si April Gem. Magandang umaga sa iyo, April, and your family, your beloved kins. Magandang umaga sa inyo dyan. Bueno, ang oras po ay ganap ng 3 minutes makalipas ng 10 o'clock in the morning. Nakakapag-panibago when you're on the dot, maraming kabubukas lamang ng kanilang mga radyo, ng kanilang mga gadgets. Nanonood, akala nila malilate na naman ang digital patrol. Hindi na. I was given the assurance, if I may repeat, na tomorrow, if I came to you on the dot, well, we will try our best to duplicate this early and on the dot program presentation ng Digital Patrol. Thank you very much. Angelica Paz says, happy Monday morning to all of you at Broad Streamcast. BSC for short. Captain Sel Baisa, more power, and God guide us all. Thank you very much, Miss Angelica Paz. Thank you. Now, pagkatapos po ng COVID-19 update, magtungo tayo sa iba pang mga kaganapan. Balikan natin yung kanina ay naging panimulang situational update ng program at ito yung sinira na mga tahanan, sinirang mga business establishments
diyan sa Kentucky, USA, noong pong nakaraang Biyernes. Weekend, diyan po sa Estados Unidos. We understand na isang malaking warehouse din ang inilipad. Parang papel na inilipad nitong buhawi. Ganun po kalakas ang buhawi sa Estados Unidos. Maraming din pong namatay na mga workers diyan sa nabanggit na warehouse o bodega. At well again, ang ating pakikiramay sa kanila. Kasi alam niyo, karamihan kasi ng mga bahay, kung hindi man lahat, gawa sa kahoy. Bihira kang makakita o wala ata na gawa sa simento. Yung dinding ay simento. Wala eh. Puro kahoy. Kaya mabilis ang construction ng mga bahay diyan sa Estados Unidos. Correct me if I'm wrong. There were many times na ako po ay nagbakasyon diyan sa Estados Unidos. At yan po ang aking napansin. Hindi kapares mo ng mga bahay dito sa Pilipinas na talaga namang made of concrete. Sementado. Plus, hinaluan pa nitong Sahara cement proofing. Lalong lumakas, hindi ho ba? Good morning sa mga trabahador ng Sahara cement proofing diyan sa Taytay Rizal. Sa pangunguna ni Maxi Barredo. Nanonood ho sila, nakikinig sa ating program as they normally do, yung mga workers doon kapag dumarating itong break nila sa umaga. Starting at 10 to 10:30 in the morning. Kaya magandang umaga sa inyo dyan sa ISC. Tama ba ako, si Manita? ISC. Tama rin, tumango eh. Okay. So good morning sa inyo lahat yan. Salamat sa inyong pagpapatronize dito sa program. Kaya naman dito sa ating bansa, kapag maliban doon sa mga lalawigan na gawa sa bamboo o kawayan, yung kanilang mga bahay at ang kanilang mga bubungan ay gawa sa nipahat, mga pinatuyong nipahat. Well, dito sa Metro Manila area, pati bayan eh. Talagang gawa sa semento. Kaya namang saksakan ng init. Lalo na kapag nabilad sa sikat ng araw yung semento, kapag lumubog na ang sikat ng araw, yan namang init ang papalit. Well, ganun po talaga. Yan ang pinag-uutos ng gobyerno ng mga bansang katulad ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Kaya namang, safety-wise, medyo malakas itong mga tahanan made of concrete o simento. Meron pong update. Talaga namang habang nakikinig, nanonood sa inyo pong Digital Patrol, si Sherwin Marcowi, meron po siyang update dito sa ginaganap na Miss Universe pageant. Sherwin Marcowi, pasok yung Pinay sa top 5. Nako, na may pag-asa. Top 5 na ito eh. Hindi ho ba? Dito pipiliin yung runner-up. Dito pipiliin yung pang-5, pang-4, pang-3, tama ba ako? Pangalawa, at yung Miss Universe. Hindi ba nandyan si, anong pangalan nung artista na isa sa mga judges? Si Marian Rivera, na may bahay nitong si Dingdong Dantes. Yun. Well, tama ba ako sa Egypt? Ginaganap itong Miss Universe contest na ito. Pero we're happy to note, pasok yung ating Miss Universe representative
dito sa pageant na ito sa top 5. Naku, tabayanan lang natin. Pagbibigay po ng update si Sherwin. Kung nadali natin itong corona, o saang pwesto ilalagay si Miss Universe kandidata ng Pilipinas. Naway madali. Okay, sa iba pang mga kaganapan, ho. Alam nyo, don't be surprised, ho, kung sa susunod ninyong paghawak ng 1,000 pisong papel. Wala naman 1,000 pisong coin eh. Hindi ho ba? Wala naman eh. You could just imagine kung gaano kakapal, kung gaano kalaki yung coin na 1,000 piso. Pero anyway, kidding aside, don't be surprised kung sa inyong muling paghawak ng 1,000 piso ay hindi nyo na makikita yung 3 mga bayani na nasa harapan itong 1,000 piso. Pinalitan na raw ito, nakayon po dito sa ating balitang tinanggap ng Bangko Sentral ng Pilipinas o ng Ibon Agila. Agila na po. Hindi na yung 3 bayani. Ibong Agila na. Kaya, well, we would want to advise you that baka sabihin ninyo, peke, yung 1,000 papel na ibibigay sa inyo. Lalo na mula sa bangko. Yan, pagsisimula, ibigay ng bangko yan eh. So wala na ho yung 3 mga bayani sa 1,000 pisong papel. At yung pati ata yung 500 piso, although hindi pa po ito kumpirmado, ho, papalitan na yung mukha ni dating Senador Noynoy o Ninoy Aquino. Diyan sa 500 pisong papel. Yung 500 peso bill. Mawawala na yung mukha. Di pa po ito kumpirmado at meron pong hakbangata na i-adapt ito. Mawawala na yung mukha ni dating Senador Ninoy Aquino at papalitan ito ng tarsier. Tarsier, isa pong uri ng hayop. Na nakakita ko nito sa Australia eh. Okay. Lied Baisa just made a correction. Wala kasi akong idea lied eh. Hindi kasi ako nanonood nitong mga contest. Ang sabi ni Lied, Miss Universe 2021 ang venue o ang lugar na pinaggaganapan nito ay diyan sa Ilat. I hope I pronounced the name right. Ilat. Israel. Ayun, sa Israel pala ginaganap itong Miss Universe pageant na ito. Ang sabi nga ni Nasel kanina, yung aking technical man, kung hindi makauuwi ng corona, baka raw makapag-uwi ng coronavirus. Pareho naman corona yan, ano ho. Anyway, sa iba pang mga kaganapan dito po sa ating bansa, bakit daw pinalitan ng agila yung 3 mga bayani na nasa 1,000 pisong papel. Ang sangayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pagpapalit ay para ma-promote itong tourism industry sa ating bansa. Sapagkat alam ninyo, yung pong agila ay siyang national bird ng mga Pilipino. Kaya yan ang napisil na ipalit dito sa 1,000
ah, peso bill. Kaya inuulit ko ho, huwag kayong magugulat sa muli ninyong paghawak halimbawa ng 1,000 paper bill ay wala na yung mga bayani, 3 bayani. Instead, agila na ang inyong makikita. Good morning, Captain Sir. Have a nice and safe Monday to all. Yan po ang mensahe ng ating kababayan from New Jersey. Walang iba kundi si Kokok Giovanni Penuela. And again, I'd like to say good morning, Kokok, and to your lovely family dyan sa New Jersey, USA. Alright. Now, medyo nanghihinayang naman itong si Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin. Pinalagpas daw ng ating pamahalaan itong ibinibigay na hiringgilya ng gobyerno ng Estados Unidos. Ito ba binibigay na libre o may kabayaran? Although may kabayaran ito, I understand na ito ay ipinagbibili sa murang halaga. Affordable kung hindi man ibinibigay ng Estados Unidos. Sapagkat alam nyo, kulang na tayo ng heringgilya o yung karayom na ginagamit sa pagbabakuna nitong laban sa coronavirus o itong vaccine. Ang sabi ni DFA Secretary Locsin, tipong hindi bibilhin i-deny ng anumang pamahalaan yung bid na hiringgilya ng Pilipinas. Mantakin mong ang bid o yung tawad ng DOH sa isang hiringgilya na mula sa Estados Unidos ay 5 piso bawat isa. Os Marce po. Yun ang tawad ng hindi bibilin. Hindi bibili. Sapagkat mura na raw yung binibigay na bidding, yung mura na yung at least yung basic na halaga ng hiringgilya. Tinawaran pa ng 5 piso bawat isa. Dininay ng Estados Unidos. Sayang, sabi ho ni DFA Secretary Locsin. Sayang, pinalagpas pa ng ating pamahalaan ito napakagandang offer ng Estados Unidos. Pangalawang kapalpakan na ito ng DOH. Inyong maalala, noong infancy o noong kabago-bago ng COVID-19 sa ating bansa, hindi po dininay, hindi tinanggap ng Pilipinas itong alok ng Amerika, itong kanilang bakuna sa ating bansa. Although meron ng naunang agreement, meron ng negotiation na ginawa si Secretary Locsin at ang embahador ng Pilipinas sa USA na si Ambassador Romualdez. Meron silang ginawa Ang problema, dapat daw ito ay kukonfirmahan ng DOH. Ang problema, hindi kinonfirm ng DOH. Walang pinadalang sulat sa Amerika stating among others na the Philippine government is interested to purchase itong bakuna ng Amerika na Pfizer or Moderna. So walang nangyari. Dahil lang kung
sinunod, okay, nag-comply ang DOH, wala ho sanang problema. Noon yung mga panahon na kung saan, wala pa tayong bakuna. Kaya, mukhang sabi nga nung akin, 33 mga kumpare, hinintay lang munang mauna itong bakuna na gawa ng mga incheck. Di ho ba? Nang dumating sa bansa, itong Sinovac. Sinovac. O Chinovac, whatever. Saka nagdatingan na yung mga iba't ibang bakuna. Smarise po. Ayaw mapahiya. Gusto mauna yung gawang inchik. Kaya nung dumating yung gawang inchik, nagdatingan na. Nauna na yung dumating yung China eh. Sabi siguro, dumating na yung mga pinadala ng mga boss. Alright. Ang sabi ni Kawili Cruz Jr., thank you very much. Maraming salamat, Kawili Cruz Jr. Thank you. Oo, medyo mahaba na yung aking buhok eh. Kaya kailangan na. Hinabol na ako ng aking barbero kahapon. Thank you so much, Kawili Cruz Jr. ng General Trias, Cavite. And hello to your wife, Mrs. Cruz, and the only child. And of course, sa lahat ng mga taga General Trias at maging dyan sa lalawigan ng Cavite. I understand na marami po tayong mga regular silent viewers and listeners dyan sa Cavite. Ang sabi ni Kawili Cruz Jr. reacting dito po sa aking nabanggit, China back. China back. Ay, nako. Hindi ho ba? Ang pinakamaraming bakuna na nasa ating bansa ay ang Sinovac. Yung isang China-made vaccine, ano ba yun? Pangalan nun. May tunog Sino rin eh. Sinopharm. Yun. Nawala eh. Nawala. Matapos na mabakunahan itong si Mayor Digong. Nakita pa sa telebisyon, hindi ho ba? Wala na. Tinigil na yung pagpasok sa bansa nitong Sinopharm. Kaya ang naiwan na lamang bakuna ay itong Sinovac. Pero marami pa rin ang pinipili. Kung either namimili ng bakuna o ayaw pang magpabakuna, marami pa rin po. Lalo na sa mga lalawigan. Mukhang yung mga taga Metro Manila area lamang itong nagko-comply to the letter dito sa magpabakuna ka na. Ayun. Ang sabi ni Kawili Cruz Jr., satin, laki kickback. Ayun, sa atin, sabi niya rito. Sa atin, laki kickback. Ayun, marami kasing mga vaccine eh. Merong Pfizer back, Moderna back, meron tayong Sinovac. Kaya ang medyo biro ni Kawili Cruz Jr. Hindi lang ho isang tao yung mahilig magbiro, kundi ang ating kaibigan din na si Kawili Cruz Jr. Nagbiro din. Mga Pilipino naman ganun ho talaga. Kapag mahilig magbiro yung isang, alam nyo na, karamihan ng mga Pilipino, mahilig ding magbiro. Kaya dito sa ating bansa, wala tayong bakuna. Kaya ang sabi ni Kawili Cruz Jr., lucky kickback. Yun. Ang kanyang karagdagan na mensahe na wala si Sinopharm. Yun.
Sinopharm. Nawala. Anong kayang dahilan? At nawala yung pinambakuna kay Mayor Digong. Yun ang kanyang pinili. Made in China. Pero are we sure na yun ay bakunang galing ng China? Madaling sabihin po yun. Okay, mga giliw kong mga tagapakinig, ha? Sa iba pang mga kaganapan dito sa ating bansa. Tayo po yung nakikiramay, by the way, dito sa pamilya ni Manila Standard Correspondent Malabanan na ang labi ay dinala na sa kanyang hometown o home province diyan po sa Pampanga kahapon. Si Malabanan, na isang correspondent ng Manila Standard, ay binaril ng hindi pa kilalang mga suspect sa kanyang tahanan. Diyan po sa Calbayog, sa Eastern Visayan Region. Binaril, patay, si Malabanan. At sangayon kay Undersecretary Joel Eco ng PCOO, siya po ang namumuno nitong media security. Mukhang agawan sa lupa itong naging punot dulo nitong pagpaslang kay Malabanan. Sapagkat pinag-aralan daw nitong tanggapan nitong si Yusek Eco kung ano ang punot dulo. Baka raw merong nasulat itong si Malabanan na medyo medyo masakit o medyo atake, sabi nga po, na siya naging dahilan nitong kanyang pagkamatay, wala naman daw. Kaya ang inisyal na ngayon ay tinitignan ng tanggapan ni Yusek Eco ay itong perhaps ay land dispute. Mga kaibigan natin doon, mga dating kasamahan, kung sinong tinitira mo, wala eh. Talagang puro feel good story siya, so lumalayo doon at medyo merong isang anggulo na lumalakas naman ng lumalakas na posibleng motibo. So doon kami nakatutok ngayon. Land dispute, yung pong tinutukoy ni Yusek Eco. Ang biktima na si Malabanan ay naka-assigned diyan po sa Calbayog. At umuuwi lamang sa Pampanga kapag may panahon. Nakatira ho siya sa Pampanga, although ang kanyang beat ay sa Calbayog. At sa Calbayog ho siya pinaslang. Bueno, patuloy pa rin ang investigasyon kaugnay nitong pagkamatay o pagpatay kay Malabanan ng Manila Standard. Kawili Cruz Jr. says, marami pa din ang sabi niya, di pa naka-first dose. Mahilig mag-joke. Yan. Ang sabi ni Kawili Cruz. He added yung kanyang mensahe by saying, sana naman wag tayong bagyuhin sa darating na Pasko. Sana pagkalagpas ni Bagyong Odette, stop muna. Well, nobody knows. Yan ay Mother Nature, Kawili Cruz. Although, sana naman, ma-spare tayo ng bagyo sapagkat yan po ang ating kinakatakutan dito sa Pilipinas, bagyo. Kapag nangyari yan, magiging maluknot ang ating Pasko. Lalong-lalo na yung mga bata na mayroong mga bagong kasuotan, mga bagong damit, bagong sapatos. Siyempre, pag suot-suot yung mga yan, tutungo yan sa bahay ng kanilang ninong at ninang
para magmano at para ilatag ang kamay at sabihing, nasaan ang pamasko? Anyway, yan po ang Paskong Pilipino. Pero sa iba pang mga pangyayari, ito namang ating national ID. Batay dito sa ulat, ito raw national ID na pinagkakaloob sa ating mga kababayan matapos ka magparehistro. So, matapos ka makuna ng litrato, so on and so forth. To date, meron na raw na 40 million nating mga kababayan na ang kanilang national ID ay tapos na. ID na ho yan. Tandaan ninyo, 40 million, 40 milyones. Pero ang masaklap nito, 4 milyon pa lang ang naidi-deliver ng PhilPost. So, ang backlog ay 36 million pa. Meron pang 36 million na hindi na-deliver ang PhilPost. Kaya hintayin niyo lang kung kayo po isa dito sa 36 na milyones na mga Pilipino. Hintayin niyo lang. Darating din yan in due time. Malay niyo. Baka sa taong 2025, dumating yung inyong national ID. Pero ang oras po, eksakto ito. Ganap ng alas 10:30 ng umaga. And welcome dito po sa huling 30 minutes ng inyong palutuntunang Digital Patrol. Alright. Napakagandang pagsalubong ngayon pong araw ng Lunes. Ulitin ko, yung mga kabubukas lamang ng kanilang mga monitor. Dito po sa Metro Manila area, well, from the looks of it, may spare tayo nitong probable na baha at lakas ng hampas ng hangin dulot nitong bagyong Odette na inaasahang papasok ng ating bansa bukas. Although, ang makararamdam ng galit nitong bagyong Odette na ito ay ang Visayan region at maging ang Palawan. Okay? Ang sabi ni Willie Cruz Jr., 2016 pa po, motor ko. Wala pa din pong plaka. Yun sa LTO. Ayan, mga taga-LTO. Nabayaran na. Wala pa. Ano ba naman yan? Alam nyo, minsan natawa ako yung habang ako'y nakasakay sa isang jeepney, nasa unahan ako umuupo. Nakita ko yung sinusundan naming kotse. Nakalagay doon sa kotse, nasa kanyang plate. Country with no car plate. Pilipinas. Ayun. Yung mga may-ari ng motor, konting tiis pa. Matatapos na rin. Baka itong papasok na pangasiwaan, matanggap na ninyo yung inyong motorcycle plate. Ayan. Mantakin ninyo. 2016 pa. Nabili ni Willie Cruz Jr. yung kanyang motor. 2016 pa. Ano na ngayon? 2021 na. Habang panahon na. Wala pang plaka na binibigay o ini-issue ang LTO na maaaring ikabit sa kanyang motor.
Ay, nako. Pag hindi naman nasira ang utak ng baliw. Mhm. Anyway, ha? Inuulit ko, baka itong papasok na pangasiwaan, maglabasan na yung mga plates ng mga motorcycle. Coming from a Spanish-speaking listener and follower ng program mula sa Calamba, Laguna, si Melito Rodelio Militante. Un bendito lunes por la mañana, Senyor Sir. Ang sabi ni Melito. Thank you so much, Melito. Ha? Maraming salamat. Muchos gracias. Alright. Sa iba pang mga kaganapan dito sa ating bansa. Matapos po yung 5 linggo na sunod-sunod na rollback ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene, mukhang nanawa na. Because bukas, posibleng tumaas uli ang halaga ng diesel, halaga ng gasolina, at halaga ng kerosene. Batay po rito sa forecast ng Uni Oil. Posible raw na tumaas ng piso at 30 sentimo o piso at 40 sentimos itong diesel at kerosene. Bukas po yan. Ang gasolina, malamang na tumaas ng piso at 40 sentimos hanggang piso at 50 sentimos. Yan po ay bukas, araw ng Martes. Nanawa na. Akala ko kasi bukas magkakaroon na naman ng rollback. Walang rollback. Wala nang rollback. Baka pinatikim lang mga motorista. Babawiin yung kanilang ni-rollback ng 5 sunod na linggo. At dito sa 5 linggong darating, ayun, puro namang increase ng halaga ng krudo itong ating mararamdaman. Ang sabi ni Melito Militante, in reaction sa mensahe ni Melito o ni Wilfredo Cruz Jr., ang sabi ni Melito, nagulat si Melito 2016 lang, ako nga, laglag na yung tambucho ng motor ko for registration pa din hanggang ngayon. Kita nyo na mga gilo ko, mga tagapakinig, ha? Ayan. From a cousin of yours truly from Sipocot, Kamsur, si Mirna Alcid Sequijor. Good morning to her husband Ed and children. Ang sabi ni Mirna, good morning, Selbaisa, and to everybody. It's raining very hard now. Nako, umuulan po diyan sa Sipocot, Camarines Sur. At ang sabi ni Mirna, sorry I'm late because I'm watching now the Miss Universe contest. Ay natin masisisi. Alam mo yung beauty contest na yan, ang karamihan ng mga nanonood ay mga kababaihan. Siguro yung mga kalalakihan nanonood, hinihintay lamang na naka-bikini o naka-bathing suit yung mga kalahok na mga kandidata. Ayun, eto na. Mula kay Willie Cruz Jr., ang inihintay na, pananghalian para sa ating mga kababayan na hanggang ngayon ay hindi pa maisip kung ano ang kanilang lulutuin ngayong pananghalian. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., magsisigang sa misupo ako. Naku, sarap. Bangus, ang sabi niya. Mustasa at tofu. Tofu, yung pong, ano ba ang tofu sa Tagalog? Tokwa. Ayun, galing talaga nitong aming chef. Tofu, tokwa. Hinaluan ng bangus, mustasa at tokwa.
At ang side dish naman ay okoy. Ito, paborito ng aking mga sisters. Ha? Ganon din, pineapple juice on the side. Ah, sinigang sa misong bangus, okoy, at ang kanilang drinks ay pineapple juice. Masarap. Hmm? Well, dito sa aming maliit na kusina, abala yung aming chef sa pagprito ng tilapia. At medyo maghihiwa ng kamatis, hihiwa ng sibuyas, lalagyan ng patis, katalo na. May pananghalian na. O kayo, ano ang inyong mga pananghalian? Sige, ibida po ninyo rito. At para namang magkaroon ng idea yung ating mga kababayan na up to now ay nag-iisip kung ano ang kanilang iluluto ngayong pananghalian. Bueno, sabi ni Camelito, bahala na sila kung sino ang mananalo sa Miss Universe. Basta ako, after ng swimsuit competition, okay na ako. Ang sabi ni Uma, nagtatanong, is Miss Universe on now? Yes, Uma. At Kawili is watching the show. Okay? He's watching Miss Universe contest. And so with Mirna Sekihor. Okay. Ang sabi ni Jem April, sarap niyan, pritong tilapia. Humba, niluluto ko. Ang sabi naman ni Jem, nako, sarap din yan, humba. Yung katas lamang ng humba, yung juice niyan. Ilagay mo sa kanin. Hindi mo kailangan ng karne. Yun lang, sapat na. Ayan. Ang sabi ni Norma, ni Uma Baisaswale from Montreal, Canada, it's not on here. So, hindi pa po palabas sa Canada. Yung pong Miss Universe contest. How lucky we are. Dito po sa Pilipinas na napapanood. Sa Canada po, Montreal, hindi raw. Ang hula naman ni Willie Cruz Jr., ang representative ng India. Si Miss India ang mananalo. Yan po ang hula ni Willie Cruz Jr. Ang sabi ni Melito Militante, yes, pasok sa top 5 ang Pilipinas. Well, yan. Thank you. Thank you very much. Now, happy yung mga taga-Divisoria. Abay, yung dati ay nalulungkot sila, nalungkot dahil andito sa walang kita. Ngayon naman, bumabalik yung kanilang kita. Happy sila. Para daw ang panahon ngayon ay pre-pandemic o yung bago nating naramdaman itong pandemic, ang bentahan diyan sa Divisoria Market. Pero ang siste, saksakan naman dami ng ating mga kababayan na nandiyan. Huwag niyong bigyan ng, opportunity ang ating mga otoridad na sabihin pagpasok ng Enero na mataas na naman ang kaso ng coronavirus at ang sisisihin ay kayong mga Christmas rush buyers sa Divisoria, diyan sa Baclaran at maging sa Taytay Market. Mabuti nang hindi kayo nasisisi. Alam niyo, pinakamaganda dyan, if I may suggest, gumawa kayo nitong kung wala kayong pera pa na malaki. Hindi nyo na kailangan ng malaking pera naman. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., tanong lang po, normal lang po ba ang pamamanas sa paa? Yung pong nag-take ng Amphotericin or Amphotericin, 10 milligrams. Ngayon ko lang po kasi napansin yung paa ko, namamanas.
coming from Willie Cruz Jr. o yung ating mga sumusubaybay na merong knowledge sa gamot. Natural ba itong pamamanas ng paa sa mga nag-take ng ampodipine or ampodipine? Yan. Or ampodipine, whatever. 10 milligrams. Nag-take si Willie Cruz Jr. itong gamot na ito. Ito ba'y ampo or amlo? Mukhang amlo eh. Mukhang amlo. Amlodipine. Yan po ang sa isang Pilipino, natural na Pinoy. Amlodipine or amlodipine or amlodipine. Yan, 10 milligrams. Kaya pakisagot nga po ako kung may panahon pa tayo para hindi nahihintakutan. Bagkat mukhang apparently ninenervyos itong si Willie Cruz Jr. Now, dyan pa rin sa Divisoria Market, yung mga naglalako ng illegal na mga paputok. Sabi ni LB Baisa Clemente, "Hi Manong, sorry, late ako." Ang sabi ho ni LB. Good morning to her husband, gods, and children. She's watching from Montreal, Canada. Ang sabi ni Uma is one of the many nurses ng Royal Victoria Hotel. Hospital. Royal Victoria Hospital sa Montreal, Canada. Ang sabi ni Uma, Willie, ang sabi ni Uma, amlodipine or amlodipine may cause side effects. Tell your doctor if any of the symptoms are severe or do not go away. Swelling of the hands, feet, ankles, or lower legs, headache, upset stomach, nausea o yung pagduwal, stomach pain, dizziness, or light-headedness, drowsiness, pagkahilo, excessive tiredness. Yan ang epekto ng gamot na yan, Kawili. Coming from our sister. Mula sa Montreal, Canada. Thank you so much, Uma. I salute you for that. Ang sabi ni Melito, si Sel, kasulukuyan po akong Sir Sel, kasulukuyan po ako naggigisa ngayon ng bagoong alamang. Ipapartner ko sa kare-kare. Request ng bisita kong foreigner, asawa ng pinsan ko. Ayan, kare-kare. Ayan. Alam nyo, minsan dinalo po ako ng kaibigan ko rito sa bahay. Ugali rito sa bahay, kapag kumakain kami, isa-isa dinadala yung ulam ng aming chef na si Manita. May bisita ako dyan. Unang dinala, bagong, sumunod kanin. Nagkatinginan sila nung dalawang bisita ko. Siguro naisip nila, bagoong ang ulam. Bandang huli, nang ilabas nitong si Manita, yung kare-kare. Kaya namang medyo nawala yung tanong sa kanilang mukha. Kare-kare pala ang ulam. Ayan. Kawili, ang payo ni Nurse Norma Baisaswale. Make sure he tells his doctor if he has severe symptoms. Sabihin mo sa iyong doktor, kung sino man ang nagreseta sa iyo, yang amlopidine na yan, or amlodipine or whatever, na merong reaction sa iyo na medyo severe ang symptoms. Kaya sabihin mo, upang mabigyan ka ng ibang gamot at matigil na yung amlodipine sa iyo ay pinescribe. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., salamat po. 5 milligrams po dati, ginawa po ng doktor, 10 milligrams.
pagbalik ko po sa doktor ko, ayun, from 5 milligrams, ginawang 10 milligrams yung amlodipine na gamot para kay Kawili Cruz Jr. Pero alam nyo, if I may say so, don't ever prescribe o don't ever take medicines na hindi piniprescribe ng doktor. Yung mga mahilig sa self-medication, yan po ang laging sinasabi sa amin ni Uma at ni LB, parehong nurse ho yan. Plus yung mga nurse o na anak ng aking kapatid na si Presi at maging ang kanyang asawa na si Harry Estrada na isa ding nurse. Don't ever subscribe to self-medication. Yung sige lang, bili lang kayo ng gamot, over the counter, take lang kayo ng take. It will be wise and smart for you to consult a doctor. At sabi nga ni Wilfredo Cruz Jr., self-medication, delikado po iyan. Indeed. I agree 1,009%. Pero, hinggil pa rin sa kaganapan sa Divisoria Market. Maraming nakumpiska ang mga tauhan ng pulisiya na sumasakop diyan sa gawin ng Divisoria Market na mga illegal na paputok. Lakas ng loob itong mga nagbebenta ng illegal na paputok. Nung araw ng Sabado, marami pong mga paputok ang nakumpiska ng kapulisan ng Maynila mula diyan sa Divisoria Market. Ito'y sa kautusan ni Major Kerwin Evangelista na siyang namumuno, nakakasakop sa police precinct diyan sa Divisoria Market. Kaya wag pong matigas ang ulo ho. Kung alam ninyong illegal ang inyong ibinebenta, wag na. Sapagkat alam ko na yan po ay inyong pinuhunan o puhunan din ng pera. Kung yan ay makukumpiska lamang, tapos, hindi ho ba? Ang sabi ni Melito Rodelio Militante, ako almost 1 month na nangingimay ang kanang braso ko hanggang dulo ng daliri ko. Pakiramdam ko parang may tumutusok. Yan naman mula kay Camelito Rodelio Militante. Get the advice ng iyong doktor, Camelito. May pinanggagalingan yan. Yang cramping na sabi, na parang may tumutusok sa inyong daliri. Ang sabi ni Kawili Cruz Jr., marami na nga pong diyan sa Divisoria Mall sa iba't ibang lugar. Dito sa Cavite, meron na ring Divisoria Mall, presyong Divisoria rin. Ayun, sa Cavite, meron silang bersyon ng Divisoria sa Cavite. Mura rin ang mga bentahan. Kaya hindi nila kailangan magpunta ng Maynila upang mamili sa Divisoria Market. May sarili silang Divisoria Market doon. Now, balitang politics ho. Ang sabi ho ni Director Noemi Tibayan na siyang Traffic Operations Center Chief ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Ang sabi ni Wilfredo Cruz Jr., Sir Melito, baka pumataas ang uric acid at cholesterol mo. Yan ay mula kay Kawili. Ang sabi ni Melito Rodelio Militante, sanhi po siguro ito ng pagiging loveless ko. Talaga naman si Melito. Hindi pa kasi mag-asawa eh. Okay. Now, pinagbabawal na ng MMDA Traffic Operations Center
itong motorcade o caravan ng mga kandidato. Yan ang hirap eh. Anong tawag nyo dyan sa caravan? Hindi ba pangangampanya na yan? Ang sabi ni Norma, Sir Melito, you should see your doctor. Siguro, ang payo ni Normang ito ay para kay, yes, kay Melito, tama. Si Melito yung medyo nakakaramdam ng tusok-tusok sa daliri. Ang sabi ni Ka Wilfredo Cruz Jr., kumpleto ang digital patrol. Balitang pangkalusugan, pagkain, panahon, pati love life. Pinagbabawal na ng MMDA ang paggawa ng motorcade o caravan ng mga kandidato. Itong nakalipas na mga weekends, grabe ang traffic dito sa Metro Manila area. At ang dahilan ay itong motorcade ng mga kandidato o caravan. Kaya anong tawag niyo dyan? Ganun pa rin yan. Nagkokos yan ng traffic. Kaya, ang sabi ng Traffic Operations Center, kayong mga manok ng mga kandidato, weekend at holidays lamang maaari kayong magsagawa ng motorcade o caravan. Tandaan nyo ho, weekend, Sabado, Linggo, at holidays lamang maaaring magsagawa ng motorcade o caravan. At ang oras mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga lamang. Maliwanag ho yan, alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga lamang kapag weekends at holidays. Wala po sa MMDA yan. Now, o kayong mga taga Batasan Hills, kayong mga taga Payatas at Holy Spirit, huwag kayong mabibigla kung wala kayong tubig sa mga sandaling ito. Ito'y dahilan dito sa repair works na ginagawa ng Maynilad. 6 na oras na tatagal yan. By 12 noon o pananghalian, babalik naman daw yung tubig. Kaya yung mga taga Batasan Hills, mga taga Payatas, Holy Spirit, huwag kayong mag-alala. By 12, darating din, babalik yung serbisyo ng tubig. Ang sabi ni Ka Willie Cruz Jr., dapat lang po motorcade kung walang bayad yan. Baka di sasama yung iba. 500 piso ang isa, may pakain pa. Well, in Tagalog, ang tawag po dyan ay hakot. Hakot system. Sino nga ba ang magtsatsagang mainitan? Ang magtsatsagang maglakad, chanting the name ng kandidato kung walang bayad? Hindi ho ba? I mean, let's be realistic. Let's be logical. Kung alam mo may bayad, may 500 pisong bibigay sa iyo at pagkain pa, sige, fight, laban. Di baling mainitan, sige lang. May mauuwi sa pamilya. Pero kung wala, grabe ka naman. Pagiging loyal mo sa kandidato, baka matapos ang eleksyon, ngayon kinakawayan ka niyan dahil nakikita ka araw-araw Pagkatapos ng eleksyon, hindi ka nakakawayan yan. At magtatanong pa, sino ba yun? Okay, nauso na naman itong hacking sa mga bangko. Libo-libong piso ang nahack mula sa mga depositor ng BDO. BDO. Pag-aari ito ng SM ng BDO. At batay po rito sa ulat, yung mga nag-hack na libo-libong piso, napunta naman doon sa deposito ng isang nagngangalang Mark Nagoyo. O Nagoyo kayo, na ang deposito ay nasa Union Bank naman.
Ang sabi ho ng BDO, kanilang babayaran yung pera na nahack at nalipat doon sa deposito ng isang nagngangalang Mark Nagoyo. Yan. Bueno, wala na po tayong sapat na oras. Mga gilo kong mga tagapakinig, ha? Kaya't maraming salamat. And again, thank you so much doon sa ating service provider for being prompt. And hopefully, I will come to you on the dot again tomorrow. Okay? Thank you so much. Sabi ni Camelito, habol natin. Yes po, advice ng doktor ko, palaboratory daw para malaman ang cause ng pangingimay ng braso ko. Wilfredo Cruz Jr., opo, 26,000 na hack o 26,000 pesos na hack ginamit sa online na shopping. Kami rin nagbayad ng 26,000. Allah. Ang sabi ni Bay sa Swale, ingat Manong. Thank you so much. Salamat po, sabi ni Willie Cruz Jr. LB Baisa says, God bless the whole world. Okay? Ang sabi ni Melito, hasta mañana. Thank you so much kay Nash. Thank you so much kay Semanita. Most especially sa inyong lahat. Sa aking cousin na si Mirna Sekihor. Maraming salamat. Again, God bless the whole world. From my sisters, both here and abroad. Antabayanan po ninyo. May binanggit si Mirna Alcid Sekihor, Miss India. Mukhang si Miss India ang ating bagong Miss Universe. Anyway, ang gilo ko mga tagapakinig, I'll be back tomorrow, God willing. Meantime, antabayanan po ninyo ang susunod na palatuntunan ni Binibining JC Bautista, ang buhay online. Dito sa lalong pinalakas at lalong pinasiglang BSC. Until tomorrow, ang gilo ko mga tagapakinig, Diyos ti Agnina. It's 11 o'clock in the morning. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.